Uhaw na uhaw ako. Miguel, makiusap ka sa akin. Sino ka? Ako ang anak ng nanay mo, Clara Lyons. Ako si Clara. Noong 15 taong gulang ako, iniwan ako ng nanay ko. Nang magkita kami ulit, nanay na siya ng ibang bata. Tay. Congratulations, Miguel. Nakapasok ka sa North City University. Ang galing mo! Tatay iyan ni Miguel. Sabi nila, siya ang pinakamayaman dito. Yung katabi niya, stepmom niya. Bata at maganda. Mabuti siya sa kanya. Anak, ipinagmamalaki kita. Uwi na tayo't magdiwang. Tara na, uwi na tayo. Gusto kong maghiganti sa nanay ko. Miguel. Siya ang perpektong sandata. Nandito ako para tulungan ka. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Titingnan natin. Nanay, kapag nakita mong kami ng bagong anak mo ay magkasintahan, hindi ba kawili-wili iyon? Aalis na ako. Halika rito. Magkikita ulit tayo. Clara. Clara, wag mo nang isipin ang tumakbo. Mula nang makipagtalik ka kay Miguel, paulit-ulit ka na lang nananaginip tungkol sa kanya para lang malaman kung sino ka talaga. Panaginip lang yon. Sobrang lasing siya ng gabing yon. Imposibleng maalala niya kung sino ako. Nagdagdag ka pa ng 1 taon sa high school para lang makapasok sa parehong kolehiyo niya. Ipinagpilitan mo ang sarili mo sa kanya para makaganti sa nanay mo. Sulit na ba talaga yon? Oh. Basta't masaya ako kapag malungkot siya. Sulit na sulit ang lahat. Saan ka pupunta? Malapit nang magsimula ang klase. Inimbita ako ng isang senior sa isang party. Miguel, nandoon siya. Ma, kapag si Miguel, ang binata na itinuring mong sarili mong anak,
ay nahulog sa malas na di mo matanggap. Matatag pa kaya ang posisyon mo bilang mayamang babae sa bahay na ito? Matibay pa rin kaya? May darating na freshman mamaya. Kakakapasok lang niya ngayong taon mula sa number 3 high. Mabait na bata siya. Huwag niyo siyang takutin, ha? Sino? Anong pangalan niya? Kilala ba natin siya? Ang iyong pangalan niya ay... Bakit nandito siya? Oo nga. Kumusta kayong lahat? Ako si Clara. Miguel, magsimula na ang laro. Clara. Tara na. Si Miguel, ito. Siya lang ang estudyante mula sa high school mo nung nakaraang taon na nakakuha ng maagang admission. Kilala mo siya, di ba? Alam ko. Hi, Miguel. Hoy, freshman, huwag kang makipagkaibigan sa kanya. Mga tulad niya ay kasing dalisay at hindi maabot ng kapa ng niebe sa tuktok ng bundok. Sagrado at hindi malapitan. Bakit hindi mo na lang ako ang tingnan mo? Huwag mo siyang painumin. Pagkalipas ng kalahating oras, iuuwi ko na siya sa paaralan. Eh bakit ka pa pumunta rito? Umalis ka na ngayon. Pasensya na. Pasensya na at nasira ang mood. Aalis na ako. Miguel, anong problema mo? Hindi ka naman ganyan sa mga mababait na babae noon. Mga mababait na babae. Hindi ba dapat nandun din si Miguel? Bakit ang bilis mo namang lumabas? Miguel. Parang iba na siya ngayon kaysa dati. Bilis. Bilisan mo. Anong ginagawa mo dito? Balik na tayo at mag-inom pa tayo. Tara na. Umalis na tayo dito. Girlfriend niya yung kanina. Anong dalisay na parang niebe sa bundok? Sirain lang na playboy yan. Wang. Mali ang napuntahan mo. Miguel, magsumbong ka sa akin. Nandito ako para tulungan ka. Miguel, magaling ka na ngayon. Sa tingin mo, ganon ka pa rin mayamang bata? Ang billionaire mong tatay, tinalikuran ka na. Akala mo ba, ganon ka pa rin ang mayamang anak ng isang magnanegosyo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang tatay mong yon ay iniwan ka na. Chairman Chandler, pakiusap, ibalik mo lang ang anak ko. Kung mawawala siya sa akin, hindi na ako mabubuhay. Chairman Chandler, magluluhod ako para sa iyo, okay? Magluluhod ako at mamamakaawa sa iyo. Chairman Chandler, nakikiusap ako sa iyo, Chairman. Chairman, Paano nangyari ito? Nakakalungkot naman. Dahil lang mayaman ang pamilya Chandler, akala nila pwede na nilang apihin ang iba at ipagkakait ang anak ng iba nang hindi ibinabalik? I-expose natin ito bukas. Tulungan natin ang kahabag-habag na lalaking ito.
Chairman Chandler. Tumayo ka, bilis. Tumigil ka sa pagsigaw. Sasama ako sa iyo pabalik. Hindi tugma. Kahit ang bone marrow mo ay hindi makakapagligtas sa mahal kong si Juan. Gaya ka talaga ng walang kwentang ina mo. Walang silbi talaga. Bakit hindi ka na lang namatay noon pa? Kuya, ang pamumuhay sa mayamang pamilya ay talagang pinaganda ang buhay mo. Pareho tayong anak ng pamilya Chandler. Ikaw ang ginintuang anak habang ako'y nakakulong sa ganitong kalagayan. Pero okay lang, kuya. Ngayon pareho na tayo. Ang pakiramdam ng pagiging nasa impyerno, gusto kong maramdaman mo rin. Hindi ako ATM. Wala akong pera sa akin. Ako ang ama. Ikaw ang anak. Huwag mong subukang gumawa ng kalokohan. Kung ayaw mong malaman ng lahat at masira ang pag-aaral mo, magpakabait ka. Clara Lyons, lumayo ka sa akin. Magiging 40 grado bukas. Nandito na ang ice cream. Salamat sa pagpunta mga class rep. Halika at ipamigay mo ito. Salamat. Clara, anong ginagawa mo dito? Hindi ba lalaki ang pinadala ng klase niyo? Siyempre, ako ang nag-volunteer. Lalaki man o babae, pareho lang. Kaya ko rin naman gawin. Hoy, ako na ang bahala dyan. Kayong dalawa, tulungan niyo ako. Yung iba, dito na lang kayo. Clara, huwag kang magalit. Ganun lang talaga siya. Ayos lang. Baka may nagawa ako na ikinagalit niya. Wala namang away sa inyong dalawa. Hindi naman yata tama yon. Okay lang. Kukuha muna ako ng pagkain. Sige. Marami pa akong paraan. Marami pang iba. Hoy, matagal na kitang pinagmamasdan. Pwede bang makuha ang WeChat mo? Ako... Hindi ko kaya. Yung kaibigan mo mula sa probinsya na sinabi mo, di ba? Mas maganda pa kaysa sa narinig ko. Tumigil ka sa pagtitig. Sinabi sa'yo ni Ming Rui na magtabi ka ng upuan. Saan yon? Tara na. Clara, dito ka umupo. Salamat, nagtabi ka pa ng upuan para sa akin. Nag-meeting lang ako kanina, wala akong oras para kumain. Miguel, pwede bang makikain ako sa'yo? Maria, hindi mo sinabing darating ka para kumain. At saka, ang upuang ito ay para sa ating junior. Ah, talaga? Junior, pwede bang magpalit tayo ng upuan? Meron akong pag-uusapan sa senyorita mo. Sige, kung gayon, hindi na kita iistorbo. Titingnan ko kung may iba pang upuan. Ang pangit ng lasa nito. Tapos na ako. Kumuha na lang ako para sa'yo ng bago. Anong ginagawa mo? Tumingin ka kung saan ka pupunta. Pasensya na, senyorita. Hindi ko talaga sinasadya. Miguel. Putang ina mo. Oo, pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya na mahawakan ka doon. Clara. Saan kita nahawakan? Ayos ka lang ba? Sabihin mo sa akin, saan? Kakabili ko lang nitong tubig. Hindi man lang nakainom. Babayaran kita mamaya. Miguel, hindi ka kakain? Saan ka ba pupunta at nagmamadali ka? Ewan. Baka naiihi.
Sa tingin ko, may naging reaksyon siya. Hoy, ako ang ka-roommate ni Miguel, Paolo. May laro kami sa ilang araw. Iniimbitahan kita para manood. Sakto talaga ang timing. Go, Paolo. Ang galing. Miguel, para sa akin siya sumisigaw. Bigyan mo ako ng ilang puntos mamaya. Hayaan mo akong magpasikat sa kanya. Panaginip mo yan. Ang galing. Miguel, kailangan bang ganyan mo kaming durugin? Gusto mong magpasikat sa harap niya? Ang hina ninyong maglaro. Nagpapainit pa lang. Pare, maawa ka naman. Huwag mo kaming paginitan. Nakakainip ito. Tapos na ako. Hoy. Clara, sinabi ko sa'yo na lumayo ka sa akin. Salamat. Paolo, anong nangyayari? Kailan ito nangyari? Parang ayaw na ayaw niya sa akin. Miguel, noong nasa paaralan ka pa, sikat na sikat siya noon, di ba? Marami bang babae ang may gusto sa kanya? Si Miguel ay isang magaling na estudyante, galing sa magandang pamilya, mahal na mahal siya ng mga magulang niya. Maraming babae ang may gusto sa kanya. Natural lang yon. Magaling siyang estudyante, totoo yun. Pero ang pamilya niya ay pangkaraniwan lang. Ang anak ng pinakamayamang pamilya sa bayan. Hindi mo talaga masasabing pangkaraniwan yon. Si Miguel nung nasa paaralan, ay ganun ka, Loki? Hoy, Ikaw, ang tubig na pinapakuha mo sa akin, na-i-deliver na, kaya ako na lang. Aalis na. Sabi na nga ba, imposibleng ganyan kabilis ang galaw mo. Tara na, tara na. Hoy pa, ikaw ba? Si nanay ba yon? Ang tagal na ng birthday ko at walang kahit isang tawag. Pero para sa anak ng iba, abala na abala ka. Hello? Hello, nanay? Ako... Hoy, nandito na ako. Nasaan ka na? Miguel, kapag ako'y nasa problema, pipiliin mo pa bang itulak ako palayo? Boss, bayad po. Ang Group 1 coupon na ito ay hindi pwedeng gamitin ngayon. Bakit? Nung nagtanong ako kanina, malinaw mong sinabing pwedeng gamitin. Karaniwan pwede, pero habang hinuhugasan ng buhok mo, ginamit mo ang imported conditioner ng salon namin. Hindi sakop ng Group 1 yon, kaya kailangan mong bayaran ang buong presyo. Dahil estudyante ka, bibigyan kita ng diskwento. Bayaran mo na lang ang 388. Hindi. Hindi ko sinabing gumamit ka ng kahit anong imported conditioner. Hindi mo sinabing ayaw mo. Ikaw! Tingnan mo, sa susunod na punta mo, bibigyan pa rin kita ng diskwento. Sige na, iscan mo ang code. Ang tindahan nyo, sinusulong lang ang mga customer na bumili. Kung hindi, singilin mo ako sa presyo ng Groupon, o kaya tatawagan ko na ang pulis ngayon din. Miss, 20 taon na akong nagpapatakbo ng tindahang ito. Pag-usapan natin ng mayos ito. Nandyan na siya. Miguel. Anong problema? Pinilit niyang gamitin ko to, isang imported na conditioner.
At ngayon hinihingi niya ang 20,000 piso. Sinusubukan lang niyang lokohin ako. Miss, bantayan mo ang pananalita mo. Hindi kami nang loko ng kahit sino. Ikaw ang hindi malinaw mula pa sa simula. Ginamit mo na tong trick na to para manloko ng maraming estudyante, di ba? Hindi ka ba natatakot na tatawagin ko ang pulis? Kaya boyfriend mo siya, anong ebidensya meron ka na nagpapatunay na nang lolo ko ako? Huwag mong subukang takutin ako. Tawagan ang pulis. Bisit, sinasabi ko sa'yo ngayon, kung maglakas loob kang tawagan ng pulis. Binabalaan kita. Pareho kaming law students. Lahat ng professors namin ay abogado. Kung isescan ko yung code ngayon, magiging ebidensya yan ng panloloko mo. Isasakdal ka namin hanggang sa lubusan kang mabangkarote. Kalimutan mo na, lumabas ka na lang dito. Tara na. Kapag naisip nila to, siguradong babalikan ka nila. Huwag ka nang bumalik dito. Oh. Dumudugo ka. May pharmacy sa dakong unahan. Hayaan mo akong bumili ng gamot. Huwag mo nang intindihin. Hoy. Galit ka ba talaga sa akin? Galit ka ba sa akin? Saan ka galing? Aalis na ako. Miguel. Kahit isang salita ayaw mong sabihin sa akin? Nandito ang pamilya ko. Pamilya? Nanay mo ba? Nasaktan ako sa away kanina. Mas lalo pang bumaba ang mga grado ko ngayon. Hindi ako makakapasok sa kolehiyo. Ay! Bakit hindi ka sumasagot sa mga mensahe ko? Mandy, ayoko sa'yo. Ni hindi ka man lang dumaan. Para bisitahin ako? Sino ka ba? Huwag ka nang umasa. Ibigay mo na lang ang pera. Ay... Girlfriend mo ba yan? Sinong nagsabi sa'yo na sundan ako? Wala akong interes sa'yo. Biki ka ba? Huwag kang feelingera. Bakit? Sus Mario Sep. Tingnan mo, Tona, na wala kang alam kung paano tratuhin ang isang babae. Natakot mo ang kahabag-habag na babae. Wala kang pakialam. Umalis ka na ngayon din. Sige. Miguel, hindi na kita aabalahin pa. Aalis na ako. Hindi talaga magandang oras para manatili ngayon. Wala rito ang mga magulang ni Miguel. Sino yung lalaking yon? Ikaw, hanggang ngayon sikat ka pa rin. Yan ang aking anak. Tama na. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Si Miguel, sa totoo lang, ay mayaman. Bakit siya mababantaan para sa pera ng bigla-bigla? Yan mismo ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay kakaiba si Miguel.
Miguel nakapasok sa North City University. Ang mga taong katulad niya ay ipinanganak na panalo. Mabuting pamilya, magandang grado. Ang pamilya niya ang naghanda ng daan para sa buong kinabukasan niya. Susunod, malamang mag-aaral sa ibang bansa, tapos uuwi at mamamahala sa mga negosyo ng tatay niya. Isang mayamang bata talaga. Lahat ng makakaya naming tanungin ay ginawa na namin. Wala namang problema kay Miguel. Paano kung may katotohanan na itinago? Kaya ano ang gagawin natin ngayon? Mukhang naaasar siya sa'yo. Kung ganon, bigyan mo siya ng gusto niya. Layuan mo siya. Hindi ko nakikita si Clara natin ng matagal na panahon. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Parang iniiwasan niya tayo ng sadya. Hindi malapit, hindi ko alam. Clara. Ay naku, mukhang may kasintahan na si Clara natin. Paano nangyari na siya? Siya yung kilalang lalaki sa departamento. May nililigawan ka ba? Miguel? Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang Dakalabagano ay wala kang pakialam. Yung si Leonard Foster ay hindi mabuting tao. Eh ano naman? Kung wala ka ng ibang sasabihin, Miguel, aalis na ako. Clara, huwag kang umalis. Ang ensayo para sa palabas ng Mid-Autumn Festival ay magsisimula na. Naghihintay kaming lahat na makita ang iyong pagtatanghal. Clara, nagpatala ka para magtanghal? Anong pagtatanghal? Wala akong alam dyan. Lumapit ka sa akin na nagsasabing gusto mong sumayaw sa entablado at magpasikat. Hindi ka naman nagtatamad-tamad kasi natatakot kang mapahiya dahil hindi ka nag-ensayo at nagkukunwaring walang alam dito, ano? Hindi ako nagpatala. At walang sino man ang nagsabi sa akin na mag-ensayo. Hindi ko narinig na marunong sumayaw si Clara. Maria, baka kailangan mong kausapin ng guro. Pero isinumite na ng guro. Paano kung siya na lang ang mag-solo? Hindi ba pwede yun? Nandito na ang mga pinuno. Hello po mga guro. Sige. Ang unang item sa ating ensayo ay isang solo dance ng estudyanteng si Clara. Maboy. Clara, naghihintay sa harap ni Miguel. Para mapahiya. Clara, baka dapat kalimutan mo na lang. Kakausapin ko ang guro para sa iyo. Hindi na kailangan. Paano ko ipagkakait ang mabuting intensyon ni Senior? Clara. Ang ganda talaga ng freshman na yon. Ang Clara natin, ang galing-galing niya, dapat magpatuloy siya sa pagsasayaw. Malay mo baka balang araw maging profesional na mananayaw siya. Kung gusto mo mapangako, magiging mananayaw ako. Gusto ko. Tatanungin kita. Dito mo pinadala si Clara para sumayaw, para makipagtalik ka sa iba. Wala kang hiya. Magsalita ka. Oo. Sawa na ako sa buhay na ito na nakikipagpunyagi sa'yo. Maghiwalay na tayo. Sige, hiwalay. Iiwan mo ba ako? Magiging napakagaling kong mananayaw. Mananalo ako ng napakaraming premyo. Huwag mo akong iwan. Pakiusap? Clara? Hindi na kaya ng mama ang buhay na ito. Malaki ka na ngayon. Mula ngayon, babalik ako para dalawin ka. Ma. Hayaan mo na siya. Miguel, ang sayaw na ito ay para sa'yo at para sa inang kinuha mo sa akin. Clara, hindi na kaya ng mama ang buhay na ito. Malaki ka na ngayon. Mula ngayon, babalik ako para dalawin ka. Ma. 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 Hayaan mo na siya. Miguel, ang sayaw na ito ay para sa'yo at para sa inang kinuha mo sa akin. Clara, hindi na kaya ng mama ang buhay na ito.
Hindi masama, Clara. Ang galing mo talagang sumayaw. Ang dami mong sorpresa. Magaling. Ang performance na ito ay kailangang isama sa palabas natin para sa pista ng gitnang Taglagas. Pwede pa nating ayusin para bagay sa tema ng tradisyonal na pista. Gawin itong mas angkop. Pasensya na, may tissue ka ba? Salamat. Gaano ka nakatagal sumasayaw? Konti lang nung bata ako. Natuto lang ng kaunti. Lagi namang nandyan ang nanay ko para sa akin. Huy! Ang nanay mo ay siguradong mahal na mahal ka. Anong ikinapagmamalaki doon? Bago ang palabas para sa pista ng gitnang Taglagas, isi-schedule ko ang mga ensayo mo. Huwag mong palampasin. Salamat ulit sa pagbibigay sa akin ng napakagandang pagkakataong mag-perform. Clara, pagbabayarin kita. Clara, May iba pa ba? tungkol sa video na kinunan ko, i-export ko para sa iyo. Sige. Well, isulat mo na lang ang email ko. I-add mo na lang ako sa WeChat. Sige. Huwag kang mag-alala, Miguel. Hindi kita titetext o aabalahin. Tutuparin ko ang pangako ko. Anong pangako? Lalayo ako ng sobra sa'yo dahil ayaw mong makita ako. Pangako. Hindi na ako gagawa ng ayaw mo. Siyempre, hindi ko nga alam kung anong ginawa kong ayaw mo. Pero mula ngayon, susundin ko ang sinabi ko. Huwag kang mag-alala. Clara, Paalam, Miguel. Clara, dapat hindi mo ako ginulo. Miguel. Nagsisisi ka ba? So ito pala ang pinakasikat na lugar sa school nyo. Sa hinaharap pwedeng dito ikalat ang abo ko. Sa ilalim ng dilim kapag walang nakatingin. Kung ako ang bahala, sa gubat ko lang ikakalat ang abo mo. Seryoso ka? Hulaan mo kung seryoso ako. O nagbibiro. Nag-uusap ba ang dalawang baliw na to? Nandyan ang kaklase mo. Anong kaklase? Juan, anong gusto mong gawin? Miguel, wala akong ginawa. Bakit hindi mo tingnan kung ano na ang nangyari sa'yo? Nakakatawa. Binabalaan kita, hindi ka magtatagumpay. Kahit anong pilit mo, hindi mo kailanman... Miguel, wala kang karapatan na narito. Swertihan lang na nakuha mo ang pagkakataong ito. Pero ngayon halos ubos na ang swerte mo. Mula ngayon... Hindi siya nakarating dito dahil sa swerte lang. Parang gustong-gusto mo talagang makapasok sa Northern City University, pero hindi ka pinalad. Kaya ngayon, sobrang naiinggit ka kay Miguel. Tama ba? Well, masasabi ko lang, sa labis na panghihinayang, na 10 kayo ay hindi pa rin nakalamang sa kanya. Dahil ang talino ay isang bagay na ipinanganak kang meron. Iyon marahil ang agwat na hindi mo mapupunan sa buhay na ito. Naiintindihan mo? Kuya, ang sikat mo. Gusto ka ng lahat, pero gaano katagal tatagal ang paggustong yan? Alam ba niya na sino mang lumapit sa kanya ay sinasapian ng malas? Sa huli, magiging katulad nila ako. Walang-wala na walan ng lahat. Kung naghahanap ka ng maagang kamatayan, masaya akong pagbigyan ka. Umalis na tayo dito. Parang nakaligtas lang tayo sa isang mental hospital. Layuan mo siya. Hoy, makinig ka. Mula ngayon, lumayo ka sa mga nakakalasong tao na ganyan. Halatang naiinggit lang siya sa'yo. Isang taong katulad mo,
Paano niya naiisip na swerte lang ang dahilan kung bakit ka narito? Clara, Ano? hindi siya kaibigan ko. Huwag mo nang isipin yon. Pasensya na. Nawalan lang ako ng kontrol sa sarili ko sandali. Well, aalis na ako. Juan, Nakita mo na siya. Nakita sino? Wala. Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Naiintindihan mo ba yon? Kung malaman ni Miguel, tapos na ang buhay ko. Alam ko. Maria, binabalaan kita. Sa IQ mo, dapat mas kaunti ang mga kalokohang ginagawa mo. Anong narinig mo? Clara, ikaw ang susunod. Clara, nakatutok siya sa'yo. Sino mang lumapit kay Miguel ay mamamatay. Gusto ni Maria si Miguel. Bakit ka kinakabahan? Baka naman may gusto ka sa kanya? Palagi kong naiisip na may something sa pagitan ni na Maria at Miguel. Parang may tinatago sila na sikreto na hindi natin alam. Kaya nga ako itinaboy ni Miguel. At yung dalawang kakaiba na biglang lumapit kay Miguel. Ano ba ang pakay nila? Huwag kang mag-overthink. Malapit na ang bahay niya. Malalaman natin kapag tiningnan natin. Sir, salamat. Saan kayo papasok sa amin? Walang problema. Ang lugar na ito ay pag-aari ng pinakamayaman sa Yancheng. Ang renovation pa lang ay nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Pero bigla na lang sila umalis. Parang walang nangyari. Isasama ko kayo sa loob. Hindi nila mapapansin. Iniwan? Mister, ano ang ibig mong sabihin iniwan? Lumipat sila. Walang tao sa lugar na ito. May chismis na ang buong pamilya ay lumipat sa ibang bansa. Iniwan? Lumipat sa ibang bansa? Kahit walang paalam. Bigla na lang nawala. Ang babaeng yon, laging sinasabing busy siya. Ang totoo pala, busy siya sa paglilipat ng kanyang mga ari-arian. Nagtatago sa ibang bansa para mabuhay ng mas maganda. Clara. Nanay, wala siyang pakialam sa akin. Pero may pakialam siya kay Miguel. Kaya kung gusto kong maghiganti sa kanya, kailangan kong gamitin si Miguel. Alam kong gusto mo si Miguel. Nahihiya ka lang sabihin. Kung hindi ka kikilos agad, baka maagaw pa siya ng iba. Maiiwan ka lang na umiiyak sa unan mo. Pero hindi ako inimbitahan ni Maria sa birthday party niya. Isinama kita, sino bang may sasabihin? Heto, nagdala pa ako ng regalo para sa'yo. Marami ng kaibigan ang narito. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Busy ako. Kailangan mong pumunta. Bakit?
Nananto rin si Clara. Paano ka nawawala? Address? Maligayang kaarawan, Maria. Salamat. Clara, ang galing mong sumayaw. Professional ka ba? Nag-post pa ako ng video online. Ang daming nag-like. Sabi ng lahat napakagaling mong sumayaw. Kaninong birthday ba ito? Miguel Yu. Nakarating ka rin. Hindi nasira ang plano. Miguel. Handa na ba tayo? Hoy, huwag kang umalis, Clara. May sasabihin pa ako sa'yo. Punta ka rito sandali. Clara. Clara. Miguel, magkakilala ba kayo? Anong relasyon ninyo? Senior. Ano ba talagang gusto mong sabihin sa akin? Lifetime yan. May gusto ka ba kay Miguel? Anong pakialam mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako kalaban mo. Baka nga matulungan pa kita. Una sa lahat, hindi ko naman ikaw, senior ko, ikaw itinuturing na kalaban. Pangalawa, kahit na meron, hindi ko kailangan ng tulong mo. Sa totoo lang, hindi mo nga alam kung anong gusto ko. Hindi ba tungkol lang yan sa pagkuha kay Miguel? Gusto mong maging syota siya? Pwedeng tulungan kita. Hintayin mo ako sa taas. Pangako ko makukuha mo ang gusto mo. Seryoso ka? Akala mo tanga ako? Pupunta sa isang kwartong di ko kilala? Eh, paano kung sabihin ko sa'yo nandun din si Miguel? Alam kong hindi ka naman talagang santo-santuhan ang pinapanggap mo. Nag-repeat ka ng 1 taon para makapasok sa Beijing University, lahat ay para kay Miguel. Ngayon, nasa harap mo na ang pagkakataon. Ikaw na ang bahala kung paano mo ito gagamitin. Ito ay labag sa batas. Naiintindihan mo ba yan? Kung malaman ito ni Miguel, masisira ang buhay ko. Sinadya akong paalisin ni Maria. May kung anong plano siguro siya. Huwag mo akong lolokohin. Ang tanga mo naman. Ang dali-daling lokohin. Miguel? Naririnig mo ba ako, Miguel? Miguel? Sa dahating gabi, dumating ang mga kaklase natin ng eksakto sa oras kasama ang cake. Patawarin mo ako. Alam kong ang paggawa nito ay magpapahamak sa'yo. Pero pinag-blackmail ako ni Juan gamit ang mga komprometidong litrato natin. Kung hindi kita sisirain, ako naman ang masisira. Hello, room service. Wala akong in-order na room service. Clara. Senior. Di ba sinabi mo? Ibibigay mo sa akin si Miguel? Hindi ba sinabi mo na ibibigay mo sa akin si Miguel? May dalawa kang pagpipilian. Alin man. Ay ipaalam mo sa lahat ang ginawa mo. Oh. Ay ibigay mo sa akin si Miguel. May 5 segundo ka para mag-isip. 5,
4, 3. Sige, ibibigay ko siya sa'yo. Clara, ibinibigay ko sa'yo si Miguel. Sa'yo siya ngayon. Ganon din kung ikaw ang nasa kalagayan ko. Basta masra ko lang si Miguel. Miguel. Clara. Ang ganda ng view mula sa kwartong yon kapag gabi. Ang ganda talaga. Pwede rin tayong magpicture. Pwede na rin nating putulin ang cake. Pero hindi pa oras. Pwede bang maaga na lang? Nandito naman na ang lahat. Maaga na lang natin gawin. Mas matagal tayong magdiwang. Clara, Miguel, anong ginagawa mo? Clara, Miguel, anong ginagawa ninyo? Miguel, Clara, anong nangyari? Ikaw, kayong dalawa? Nandito ka na rin sa wakas. Ako at si Miguel ay matagal nang naghihintay sa'yo. Sobrang nababagot na kami, kaya naglaro na lang kami ng Gumoku. Kung hindi pa sila dumating, ang larong ito, malamang bawi na naman ang galaw mo. Naku, ang boring ninyong dalawa. Pero, hindi ba sinabi ni Maria na nakabalik ka na sa eskwela? Bakit nandito ka pa rin? Oh, Maria. Si Senior Maria, gusto niya na magkape kami, kaya tinawagan niya ako. Senior, ano yun kanina? Bakit ganun ang reaction mo? Ano sa palagay mo ang ginagawa namin? Wala, ang sama ninyo ang sama-sama. Hindi man lang kayo nagsabi na naglalaro kayo. Sige, maghiwa na tayo ng cake. Tara na. Maligayang kaarawan, maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan, maligayang kaarawan. Kumusta ka? Kaya mo pa ba? Ikaw? Clara. Anong ginagawa mo dito? Andito ako para iligtas ka. Nilagyan ni Maria ng droga ang inumin mo. Darating na sila anumang minuto. Kaya mo pa ba? Okay lang. Mabait talaga si Clara. Hinahanap niya si Maria. May kailangan sigurong pag-usapan. Kain muna tayo ng cake. Ano ba ang gusto mo? Bakit mo sinisiraan si Miguel? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Maria, makinig ka sa akin. Matutulungan ko siya ngayon. Patuloy ko siyang matutulungan sa hinaharap. Habang nandito ako, hinding-hindi magtatagumpay ang mga plano mo. Wala siyang pakialam. Alam ni Miguel na may masamang balak ako. Pero hinayaan pa rin niya na lumapit ako sa kanya. Sabihin mo nga, bakit kaya? Dahil wala siyang pakialam kung mabubuhay siya o mamamatay. Sabihin mo kung sino ang nasa likod nito. Pwede kong ipagpanggap na hindi nangyari ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Kung hindi, may natitirang droga sa katawan ni Miguel ngayon. Ikaw, hindi ka makakatakas dito. ginagawan mo siya ng lahat. Pero naisip mo ba kung gusto ba niya ng tulong mo? Kahit sabihin ko sa'yo, ano ang magagawa mo? Kung may magagawa man o wala, hindi iyan para sa'yo magpasya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, mas masahol pa ang mangyayari sa akin. Entan, das may kalang. May gustong ipahamak sa kanya. Kung sa tingin mo ay kaya mo, ikaw na ang magtanggol sa kanya. Gusto kong makita. Kung magtatagumpay ka nga. Teka,
Titigil ka na ba sa pang-aabala sa akin? Pwede ka pang huminto ngayon, tumigil ka na. Hanapin mo ako. Matutulungan kita. Umalis na tayo. Sinisiraan ka ni Maria. Dumaan tayo sa pulisya. Hindi na kailangan. Bakit? May tinatago ka ba? Pwede mong sabihin sa akin. Kaya ko. O kaya naman, totoong nahulog ka na ba kay Maria? Wala sa'yo ang mga to. Huwag kang makialam, okay? Pasensya na, Miguel. Hindi ko dapat pinakialaman. Kaya magkunwari ka na lang na walang nangyari ngayong araw na to. Kung sino ang gusto mo, kung sino ang ayaw mo na, wala yon sa akin. Clara, Bitawan mo ako pakiusap, talaga bang pinapahalagahan mo kung sino ang gusto ko? Miguel. Nahuhuli ka ba sa pain? Miguel. Gusto mong makipagpustahan? Pustahan sa ano? Kahit na hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Alam ko ito. Walang kwentang sumuko sa sarili mo. Sa piling ko, paniwala kong makakabangon ka mula sa abo. Kahit na bangin o impyerno ang nasa harap, makakaahon ka. Clara? Hindi ko talaga maintindihan. Ayaw mo bang gamitin siya para makaganti sa nanay mo? Bakit mo siya tinutulungan? Gusto kong hilahin siya papasok sa sarili kong bangin. Para magawa yon, kailangan ko muna siyang hilahin palabas sa bangin na kinaroroonan niya. Talaga bang sulit na isakripisyo ang sarili mo ng ganito? Sa piling ko, mas masaya pa ang impyerno kaysa sa totoong mundo. Nasaan ang pera? Sabi ko nga, wala akong pera. Pwede mo namang hingin sa tatay mong bilyonaryo. Nag-abroad na siya. Hindi ko alam. Kinikilala ka pa ba niya ngayon? Sinabi ko sa'yo, huwag mo siyang banggitin. Anong problema? Natatakot kang sabihin ko ang totoo? Dapat kumuha na lang ako ng megaphone at pumunta sa eskwelahan mo at sabihin sa lahat ng tao doon na ikaw, si Miguel Yu, ay nabubuhay na hindi sa'yo sa loob ng maraming taon. Ang pagpapatapos sa sarili ang pinakawalang kwentang bagay. Nandito ako. Tiyak na makakabangon ka mula sa pagkamatay. Kahit bangin man o impyerno ang nasa harap, makakaahon ka. Sige, wala akong pakialam. Ikaw at ang anak mo ay pwede nang umalis. Akala mo may pakialam ako? Pero binabalaan kita, mula ngayon, makukuha mo lang ang ibibigay ko sa'yo. Bukod doon, wala ka nang makukuhang kahit sentimo. Ikaw? Miguel, bumalik ka dito. Iabot mo ang kamay mo. Ano to? Anong ibig mong sabihin? Sino bang nagbibigay ng regalo nang walang pahintulot ng tao? Hindi ito regalo. Para saan ito? Ikaw naman? Ikaw na ngayon ang mukha ng eskwelahan.
Kailangan mong protektahan ang iyong mga kamay at paa. Kunin mo na ang natitira at isuot mo sa sarili mo. Sige, Miguel. Nag-aalala ka ba sa akin? Okay lang. Kahit na ito ay pagmamalasakit lang sa pagitan ng magkaklase, maalala ko itong mabuti. Salamat. Ano nga, Tom? Anong ginagawa mo dito? Wala kang pakialam. Hindi mo naman talaga iniisip na may gagawin ka kay Clara, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hindi siya ang mabuting babae na akala mo. Wala sa inyo. Ang nakakita ng tunay niyang kulay. Naalala kong binalaan kita. Huwag ka nang muling magpakita sa harap ko. Miguel, pinilit niya akong gawin ito. Kung hindi ko gagawin ang sinasabi niya, ilalabas niya ang lahat ng litrato namin niya sa publiko. Wala siyang pakialam pero ako may kinabukasan pa ako. Hindi ko pwedeng sirain ito ng ganito. Kung magdedesisyon akong ipagpatuloy ang bagay na ito, sa tingin mo ba ay magkakaroon ka pa ng kinabukasan? Hindi. Hindi mo ito ipagpapatuloy? Kagabi, malinaw na pinahintulutan mo ako na gawin ito. Alam mo mula pa sa simula na nilapitan kita dahil siya ang nag-utos sa akin. Alam mo nang eksakto ang balak ko ng gabing yon. Pero ikaw, pinahintulutan mo pa rin akong lumapit sa'yo. Ang lahat ay para kay Clara lang. Nag-aalangan ka. Nadarating si Clara para iligtas ka. Gusto mong mas mag-alala siya sa'yo. Kaya nga hinayaan mong drogahin kita. Maria, ano ang ipinadala ni Juan sa'yo dito para gawin? Sige, gawin mo na. Handa kang isugal ang iyong reputasyon at ang iyong kinabukasan na masira ang lahat. Para lang subukan kung ano ang nararamdaman ni Clara para sa iyo. Kung nang gabing iyon hindi siya dumating para iligtas ka, wala siyang pakialam kung mabuhay ka o mamatay. E di masasaktan ka lang ng todo. Pero nag-aalangan ka pa rin. Nadarating siya para iligtas ka. Para lang mas lalo siyang mag-alala sa iyo. Miguel, isa kang ganap na si Raulo. Maria, may sasabihin ako sa'yo. Lahat ng sinabi mo ngayong gabi, lunukin mo at huwag mong sasabihin kanino man. Kung may pangatlong taong makakaalam ng napag-usapan ngayon, pagsisisihan mo ito. Kumpara sa mga banta ni Juan, mas masahol pa ang ibang bagay. Alam na ni Juan ang tungkol kay Clara. Hindi ka ba natatakot na magdulot ka ng problema para sa kanya? Sa halip na matakot, dapat tayong lumaban. Sabihin mo kay Juan na malapit na ang katapusan niya. Si Raulo. Pamilya namang si Raulo. Tigilan mo ako. Or tatawag ako ng pulis. Huwag kang OA. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Bibigyan kita ng 10 segundo. Umalis ka na ngayon din. Sige, aalis na ako. Wala kang taste. Pagsisisihan mo ito. Sino nagsabing madali siyang makuha? Nasayang lang ang oras ko. Anong coincidence? Coincidence? Hindi naman. Dito ako talaga naghintay para sa'yo. Gabing-gabi na. Malamang sarado na ang kafeterya ngayon. Sige na, samahan mo ako para kumain tayo ng maayos. Hindi na, salamat. Hindi ko pwedeng tanggapin yan ng walang dahilan. Ay, oo nga. Yung pera para sa mga patch, pakikuha mo na. Sinusuot mo pala? Siyempre naman. Yon naman ay regalo mo. Alam mong regalo ko yon. Pero pinapabalik mo pa rin ang pera. Ayokong magkaroon ng maling akala ang mga tao. Maling akala? Sino ang magkakaroon ng maling akala? So sinagot mo siya? Sinagot ko sino? Yung lalaki kanina. Oh. Mukhang hindi. Miguel, ano ba ang gusto mong gawin ngayon? Ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Dati, ikaw ang nagsabi sa akin
na lumayo ako sa'yo hanggat maaari. Ikaw ang nagtaboy sa akin. At ngayon, bigla kang dumarito at gumagawa ng mga nakakalitong bagay. Lahat ng paghuhula na ito, nakakapagod lang talaga. Hindi na ako kakain sa cafeteria. Malamang ang roommate ko makakauwi ng pagkain para sa akin. Aalis na ako. Huwag kang umalis. Miguel, ikaw naman ang gumawa ng hakbang, pero ang totoong laro ay laging nasa kamay ko. Ang Arts Festival. Ako ang magiging photographer. Pinilit ka na naman nilang tumulong? Ang publicity department. Magpapadala sila ng tao para kumuha ng litrato. Eh bakit ka pupunta? Isang eksklusibong anggulo ng camera. Kung gusto mong kumuha, kumuha ka lang. Bakit mo sinasabi sa akin to? Clara, gusto mo na ngayong tumakbo? Huli na! Nahulog ka na kay Clara. Napakadalisay at mabait niya. Huwag kang maglakas loob na laruin siya. Laruin? Anong ibig sabihin ng laruin? Kung ang ibig mong sabihin, yung klase ng taong gustong panatilihin siya, sa tabi ko magpakailanman, inaamin ko. Alam kong maraming babae ang humahabol sa'yo, pero siguradong hindi si Clara ang isa sa kanila. Titingnan natin. Kumusta na? Kumusta naman ang eksklusibong anggulo ng camera? Clara, gusto mo ba ako? Gusto mo ba ako? Clara, nasaan ka? Clara! Tara na. Dito. Nasaan si Clara? Hindi ko pa nga nabigay sa kanya ang mga bulaklak. Paano siya biglang nawala? Ano ang sinabi mo? Clara, sabi ko, gusto kita. Gusto mo ba ako? Hindi. Ayos lang. Patuloy kitang gugustuhin. Mananatili ako sa'yo. Pinadalhan na kita ng pera. Pero hindi mo tinanggap. Clara, marami na akong nasabing kalokohan dati. Pero wala na yon. Mula ngayon, gagawa ako ng maraming bagay na hindi ko pa nagagawa. Pupunta ang student council para mag-interview. Hanapin mo si Clara, bilis. Miguel, pabago-bago ka sa akin. Ang nangyari ngayon, ituturing ko na lang biro. Clara, ano ang relasyon mo kay Miguel? May nakakita lang sa inyong dalawa na magkasama at mukhang close. Kami, wala talaga kaming anumang relasyon. Tingnan mo. Si Clara yon, yung sumayaw sa arts festival na naging viral. Hoy! Kanina, nung break sa gym class, naiwan ko pala yung susi ko sa bag mo. Nasaan ka na? Kukunin ko. Hindi na kailangan. Pupunta na lang ako sa'yo. Clara, sinong hinihintay niya? Seryoso, may hinihintay talaga siya. Ang tuso naman yan. Gusto kong makita kung sino. Miguel, saan ka pupunta? Ang pormado mo. May hinihintay sa akin. Diyos ko. Miguel. Kailan pa siya... Yung susi mo. Bakit ka pa pumunta? Ikaw naman ang nagsabi. Matalino ka. Alam mo siguro kung bakit ko ginawa yon. Ngayon, alam na ng lahat na pumunta ka sa dorm ko para hintayin ako.
Sa tingin mo ba, magiging epektibo to? Epektibo man o hindi. Clara Lee, seryoso ako. Seryoso ako. Bahala ka, aalis na ako. Clara, walang almusal ngayon? Nakatulog ako. Wala akong oras. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Kaya kumuha ako ng kaunti ng bawat isa. Ayoko yan. Kung hindi mo gusto, itapon mo na lang. Ang lugar na ito, siguro maaga talagang gumising si Miguel para pumila dito. Ikaw na ang kumain. Libre ka ba mamayang gabi? Mag-dinner tayo. Heto, ikaw na ang kumain. Kung hindi ka libre, bukas na lang. Busog na ako. Mauna na ako. Kailan pa naging ganito kapursigido si Miguel? Ito ay super bihirang variant. Ilan kaya ang binili niya para makuha ito? Clara, hindi ba't matagal mo nang gusto si Miguel? Sigurado ka bang hindi mo siya tatanggapin? Kung papayag ako ngayon, parang napakadali naman. Hindi ka na naman naghihintay ng mensahe mula kay Clara, di ba? Eh ano kung ganon? Eh di nasasayang lang ang oras mo. Samahan na kita pauwi. Sige. Sa wakas, nagbalik ka rin? Oh, abala ako buong araw. Miguel, gusto mo akong makausap? Ano yon? Oo. Maraming bagay. Mahahalagang bagay. Sigurado ka bang gusto mong marinig niya ito dito? Clara. Clara. Baka dapat umuwi ka muna. Gusto akong makausap ng senior. Tiyak na tungkol ito sa isang bagay na mahalaga. Talaga bang hindi mo na iisipin ulit? Sa totoo lang, ako rin ay... Ikaw, ang daldal mo. Anong problema? Bakit hindi mo sinagot ang mga mensahe ko? Ay, hindi ko nakita. Kaya, kung nakita mo, sasagutin mo. Dahil alam mo namang ayaw kitang sagutin, bakit mo pa tinanong? Clara, kailan mo ako paglalaanan ng pansin? Kahit papaano, huwag mo na lang akong i-block. Clara, may nararamdaman ka para sa akin. Diba? Eh ano kung meron? Ang pag may gusto ay nangangahulugang. Gusto mo ako. Ang pag-amin ng iyong pinakamalalim na tunay na nararamdaman ay hindi naman ganoon kahirap. Clara, mabibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Basta sabihin mo lang. Pumapayag ako sa lahat. Talaga? Kahit ano ang gusto ko. Kahit ano. 'Di ba? Pangako. Mabibigay ko sa iyo ang kahit ano. Kalimutan mo na. Anong problema? Miguel. Ang pangit ng halik mo. Clara. Hindi rin naman maganda ang sayo. Mas magaling pa rin ako kaysa sayo. Ano na tayo ngayon? Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Wala yon. Niloloko mo ako. Ano? Ikaw ang nagsabing sawang-sawa ka na sa akin. Sinabihan mo akong lumayo ng malayo sa'yo. Ginagawa ko lang ang sinabi mo. Ano? Dahil lang. Bigla kang nagbago ng ugali. Dapat tanggapin ko na lang?
Paano kung ginagamit mo lang ako bilang panangga sa isang laro? Clara, mula ngayon, pagbabayaran ko lahat ng nawala sa'yo. Hindi ba panahon na para tapusin ito? Gago na si Miguel sa'yo ngayon. Wala nang ibang gugustuhin yon. Hindi pa sapat. Bukod sa paghihiganti, gusto ko ring talagang makuha si Miguel. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Gusto kong talagang mapasunod si Miguel. Clara, kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon na pag-isipang muli kung ano ang gagawin, pipiliin mo pa rin bang gamitin si Miguel para sa paghihiganti? Clara, mula ngayon, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng kulang sa'yo. Matalino si Miguel. Sa araw na magtagumpay ka sa paghihiganti mo, malalaman niya talaga ang totoo mong intensyon. Kaya nga kailangan kong tunay na hindi na makaiwan sa akin si Miguel. Ikaw, iba ka talaga. Natatakot lang ako na gusto mo lahat tapos wala kang makukuha. Sino ang tinatawagan mo? Kaibigan. Lalaki o babae? Gwapo ba? Sobrang gwapo. Hindi naman mas pangit kay Miguel. Clara, pinaghirapan mo para makalapit kay Miguel. Tapos ngayon, naglalandi ka pa sa iba? Hindi ka ba natatakot na isumbong kita? Natatakot ako. Hindi mo man lang tinanong kung bakit ako nandito. Kung tama ang alala ko, may major class ka ngayon. Kung pupunta ka sa akin, at malalampasan yon, mababawasan ng kalahati ang participation grade mo. Para sa final exam, kailangan mong makakuha ng perfect score. Naalala mo lahat yon? Ano ba talaga ang gusto mo? Sumama sa'yo sa klase. Siyempre, kung gusto mo, kaya ko ring gawin kung ano ang dapat gawin ng isang manliligaw o boyfriend. O higit pa, kahit ano ang gusto mo, kaya kong gawin. Iano? Kaya, kapag naghahanap ka ng makakarelasyon, dapat mong isipin yung taong nasa harap mo na, hindi yung malayo. Si Miguel wala talagang pakialam. Mismo siya pa nga ang nakikipag-agawan. Ang hirap ng long distance relationship, parang walang kwenta. Pangako, mas mabuti ako para sa'yo kaysa kanino man. At ang sino man ibig mong sabihin? Sino mang may gusto sa'yo. Clara, sino man yon, tigilan mo na ang pagtingin sa kanila. Tingnan mo naman ako. Asikasuhin mo ang sarili mong buhay. Hoy, sandali. Ikaw at si Miguel, kayo ba ay nagde-date? Paano naman yung childhood sweetheart mo sa probinsya? Ano ba ang nangyayari? Hindi kami. Sa pagitan niya at ni Miguel, hindi pa ako nakakapagdesisyon kung sino ang pipiliin. Sige, ikwento mo sa akin. Tutulungan kitang mag-isip. Miguel, pagong ka ba o ano? Paano ka nakakaupo lang ng ganito? Oo. Dahil nababahala ka naman, bakit hindi mo bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa lalaking yon? Miguel? Baliw ka. Minsan siya ay... Clara, Aalis na ako. Hoy, sandali. bakit mo ako ini-ignore? Alam mong ini-ignore kita. Bakit ka pa nag-abala na hanapin ako? Hello? Namimiss kita. Kailan ka uuwi? Baka medyo matagal pa pagkatapos ng finals. Talaga? Ibig sabihin, ang tagal bago kita makita ulit.
Pero dahil namimiss mo naman ako ng sobra, susubukan kong maglaan ng oras para makabisita sa'yo ng maaga. Clara, hindi ka pa nag-stretch. Tulungan kita. Clara, anong ginagawa ninyong dalawa? May naghihintay sa'yo sa inyong bayan. Anong pakialam mo? Anong problema mo? Baka may nahawa ako sa lab. Puyat na ako. Kaya baka may lagnat ako. Ay, bilis, bilis, bilis. Pasok ka na at magpahinga. Clara, kung may gagawin ka, pwede ka na munang umuwi. E di alis na ako. Uminom ka ng maraming mainit na tubig. Okay lang ako, umalis ka na, hoy. Tigilan mo yan, Miguel. Mukhang ayos na ayos siya. Nagkukunwari lang. Kung hindi ko ginawa ito, paano ka mag-aalaga sa akin? Clara, okay lang sa akin na maging kabit. Wala akong pakialam kung maging kabit ako. Magkasintahan nung bata pa, ha? Sabihin mo sa kanya na ako ang pinili mo. Baliw ka ba? Clara. Ilang araw ka nang may sakit. Dapat nagpapahinga ka. Saan ka ba tumakbo kanina? Okay lang. Libre ba kayo sa Sabado? Bakit? Ihahatid mo kami sa dinner? Birthday ko. Ha? Hindi ba tag-araw ang birthday mo? Sumpa ko taglamig yon dati. Inagahan ko. So, para sa birthday mo, inimbita mo ba yung junior? Hindi ba sinabi niya na uuwi siya sa kanila sa Sabado? Siya? Hindi siya uuwi. Huwag kang maghintay. Hindi papasok si Clara ngayon. Kanina pa siyang nag-empake. Mga kalahating oras na ang nakalipas. Malamang aalis na siya. Manong, sundan mo yung kotse. Huwag kang mag-alala. Aabutan ko ang girlfriend mo. Hindi ko siya pababayaan. Saan pupunta ang girlfriend mo? Manong, pwedeng bagalan mo? Si Kuya Juan ang sumusunod sa akin. At mukhang nagmamadali siya. Ayoko. Kung bababa na tayo ng bundok ngayon at papalitan natin ang ticket, baka umabot pa tayo. Hindi kita papayagang umuwi. Clara, ang galing mo talagang pahirapan ako.
Miguel. Maligayang kaarawan. Clara, alam mo kung ano ang hiling ko sa kaarawan ko. Piliin mo ako. Okay? Kung pipiliin kita, maari mo bang ipangako sa akin ang isang bagay? Na kahit anong pagpipilian ang harapin mo sa hinaharap? Kahit sino ang kalaban ko, ako pa rin ang pipiliin mo. Oh, gagawin ko. Kahit sino pa yan, kahit kailan pa yan, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Tara na. Maghiling ka. Miguel, maging tayo na. Oo. Clara, ipangako mo sa akin na sa bawat kaarawan ko mula ngayon, nasa tabi mo ako, okay? Oo. Kasundo. Pero sandali lang, hindi ba't taglamig ang kaarawan mo? Hindi naman. Simula ngayon ang kaarawan ko ay sa araw na ito tuwing taon. Sige. Ngayon, tawagan mo yung kababata mong kaibigan at sabihin mo sa kanya. Nakasama mo na ako ngayon. Ngayon na? Oo. Hindi na ako makapaghintay. Kahit isang araw, minuto o segundo, hindi na ako makapaghintay pa. Nakikita mo? Sinabi mo lang sa akin na gusto mo ako. Na gusto mong makasama ako. Ano? Hindi ba't kasing ganda ako siya? Hindi ba't mas magaling ako sa kanya? Hindi ba't mas gusto kita kaysa sa kanya? O baka naman, Sasapakin kita. Kababatang kaibigan. Hoy, may relasyon na ako ngayon. Gusto mo bang makilala siya? May relasyon? babae yon. Siguro hindi ko nasabi sa'yo. Lalaki siya, di ba? Diyos ko! Sabi sa forum, magkasama na sina Miguel at Clara. Hindi sila bagay. Nagpapapansin lang yan sa kanya. Pero siya ang unang nanligaw. Ganun talaga ang relasyon. Kapag nakuha mo na, hindi mo na pinapahalagahan. Samantala, mas lalong umiibig ang babae. Sa huli, ang babae ang nasasaktan. 'Di ba? May araw din na iiwan niya, yan. Wala na bang ibang mapagkakaabalahan? Tara na. Miguel, kapag dumating ang araw na yon, ganito ka pa rin katiyak? Clara, ako. Huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Oo nga pala, malapit na ang break. Hindi ka ba uwi? May iba akong plano. Anong plano? Narinig kong nag-abroad na ang tatay mo. Bakit hindi ka sumama? May komunikasyon ka pa ba sa nanay mo? Ayokong pag-usapan yon. Okay lang ba? Miguel, kung ayaw mong pag-usapan, May sarili akong paraan ng pamumuhay at mga bagay na pinipili ko. Ang desisyon nilang mag-abroad ay wala akong kinalaman doon. Miguel. Pasensya na. Sabi ko, palagi at panghabang buhay kitang mamahalin. Ano man ang mangyari, kailangan mong maniwala sa akin. Mahalaga talaga sa akin ang nararamdaman mo. Nanuniniwala ako sa'yo. Bakit naman hindi? Miguel, dating maliwanag at puno ng pangako. Ano nga ba ang kumulong sa kanya? Sasamahan kita sa airport bukas ng umaga. Oo.
Sig. Talagang haling na haling sa'yo ngayon si Miguel, di ba? Kailan mo balak na isagawa ang huling hakbang ng plano? Maaga pa. Hindi ko nga alam kung kailan sila uuwi mula sa ibang bansa. Paano kung hindi na sila bumalik? Si Miguel. Ay tiyak na isasama ako para makilala ang nanay niya. Pero kung sakaling mangyari yon, kailangan pa niyang mas mahalin ako. Clara, Miguel, bakit nandito ka pa sa school? Hindi naman sasamantalahin ng professor na ikaw lang ang naiwan sa lab buong bakasyon at hindi ka pa uuwiin, di ba? wala yon. Ayaw ko rin namang umuwi. Paano naging wala yon? Kasama ng pamilya ang lahat kapag bakasyon. Kahit wala kang oras para pumunta sa ibang bansa, hindi ba uuwi ang tatay mo para dalawin ka? Mas tahimik nga kapag mag-isa, okay lang. Yan? Pwede ba tayong mag-video call? Hindi pwede, nasa labas ako namimili. Sige. Paalam. Paalam. Ano, hindi mo ba ako tinatanggap? Eh di ako. Huwag kang umalis. Dahil nandito ka na, samahan mo naman ako ng matagal. Hindi ako aalis. Bumalik ako para lang makasama ka. Miguel, pag-usapan natin yung nakaraan. Nung high school, naalala mo ba ako? Oo, naalala kita. Clara, maganda naman ang mga grado mo nung freshman year. Paano ka napunta sa ganito? Kung magpapatuloy ka sa pagiging tamad, lubusan kang babagsak sa college entrance exam. Alam mo, wala naman talaga akong balak mag-college. Hindi ka ba matuto kay Miguel? Ako at siya, anong matututunan ko? Anong impression? Isang batang pasaway. Layuan mo siya. Noong panahong iyon, hanga talaga ako sa'yo noon. Hanga? Para sa akin, yung ikaw noon ay napakalaya. Mga bagay na wala ako noon. Yung meron ka noon, yun din ang hinangaan ko. Ngayon, andito na tayo para sa isa't isa. Magkakaroon tayo ng lahat. Clara, Gusto mong manatili? Pwede ba yun? Narinig kong napaka-komportable ng sofa dito sa hotel na ito. Dito ka na lang manatili at magpahinga at mag-enjoy. Clara,
Kung kailangan mo, pwede kitang paghatian ng magandang karanasan. Magandang gabi, Miguel. Kumusta naman? Yung ipinadala ko kagabi. Nasiyahan ka ba? May utang na loob ako sa'yo. Hindi ko ito makakalimutan. Pinindot mo talaga yon? Hindi. Pero alam kong niloloko mo lang ako. Akala ko nahuli kita. Nakakainis. Sige na. Miguel, magkita na lang tayo pagpasok ng klase. Clara, wala ka talagang pinagbago. Anong ginagawa mo dito? Kaya pala hindi ka na umuuwi, kasama mo pala siya. Wala kang pakialam. Narinig kong kaklase mo siya nung high school. Kaya simula noon gusto mo na siya. Hindi mo ba siya gusto ngayon? Binabalaan kita. Kung maglakas loob kang hawakan siya kahit isang daliri, doble ang babayaran mo. Ah, talaga? Hulaan mo. Pag narinig ni Clara Lee ang kwento mo, sa tingin mo magugustuhan ka pa rin niya? Wala pang nagmahal sa'yo. Kaya natural lang na hindi mo alam ang ibig sabihin ng paggusto sa isang tao. Alam mo ba? Pag nalaman niya, hindi lang siya magagalit, lalo pa niya akong gugustuhin. Eh bakit hindi mo sabihin sa kanya? Hindi ka na anak ng pinakamayamang na lalaki. Ngayon, katulad mo na ako, isang daga sa kanal. Eh ano naman, mas swerte pa rin ako kaysa sa'yo. Sige. Dahil napaka-kumpiyansa mo, gusto kong makita kung iiwan ka ba ni Clara Lee pag nalaman niya. May mga pagkakataon sigurong wala ka sa tabi niya. Miguel, gusto ko talagang makita kung ano ang mangyayari sa'yo kapag wala siya. Magiging... Sabi ko, huwag mo siyang hawakan. Hindi ko naman balak. Ito lang, napaka-importante niya sa'yo. Kung ako'y babagsak, may isasama ako. Ayaw mong mamatay. Sakitin ka mula pagkabata. Mas gusto mong mabuhay kaysa kanino man. Lumayo ka kay Clara. Ano ang gusto mo? Papayag ako. Hindi sila masyadong magkasama simula nang mag-umpisa ang klase. Narinig kong makikipaghiwalay sa kanya si Miguel. Isang mabuting babae tulad ni Clara. Malamang nagsawa na si Miguel pagkatapos niyang makuha ito, kaya iniwan niya. Miguel, ano man ang dahilan, kung maglakas loob kang hindi pansinin ako, patay ka sa akin. Bakit hindi ka sumasagot sa mga text ko? May napaka-importanting assignment ako. Siya naman, simula kaninang umaga pa siyang nagtatrabaho. Ni isang lagok ng tubig wala pa. Kayo na lang ang mag-usap. Aalis na ako, okay? Ang init sa labas. Bakit ka nagmamadali? Kasi hindi ka sumasagot sa mga text ko. Kung gusto mo nang makipag-break sa akin, sabihin mo lang sa akin. Pangako, hindi kita hahanapin. Anong problema? May nangyayari ba na ikinukubli mo sa akin? Alam mo, kung sasabihin mo sa akin, nandito lang ako para sa'yo. Marami akong pinoproblema nitong mga nakaraang araw na kailangang asikasuhin. Hindi kita masasamahan. Pwede bang maghintay ka lang ng konti? Sige. Kung ganoon, pwede naman akong humanap ng ibang boyfriend. Hindi naman kailangang ikaw. Yan. Ako. Kung wala ka, makakahanap naman ako ng ibang paraan para magsaya. Iwanan mo na lang ako.
Ano na nangyayari sa kanila? Hindi basta-basta si Miguel na maglalayo sa sarili at magiging cold sa akin. May dahilan siguro sa likod nito. Ang nagbabanta kay Miguel ay yung may sakit na tao, tama ba? Bakit hindi mo na lang tanungin si Miguel? Parang ikaw takot ka ring sabihin. Ayaw din ni Miguel na sabihin yon. Maria, natatakot ka sa kanya. Pero imbes na matakot, bakit hindi lumaban? Ngayon ang tamang panahon. Madali lang sa'yo magsalita. Ako ang haharap sa mga kahihinatnan, hindi ikaw. Ang tanging makakatulong sa'yo ngayon ay ako. Pwede pa rin niyang pagbantaan ka mamaya. At ikaw, ay mapapahamak pa rin. May hawak kaming dalawa sa'yo. Pero ako, ang makakapagligtas sa'yo. Totoo bang matutulungan mo ako? Ibigay mo sa akin ang contact info niya. Nababaliw ka ba? Mas mapanganib si Juan kaysa sa iniisip mo. Sila ay magkapatid sa isang magulang. Si Juan ay ipinanganak na may leukemia. Natagpuan ng kanilang ama si Miguel na umaasang gamitin ang utak ng buto niya para iligtas si Juan. Pero hindi ito tugma. Nagsimulang mainggit si Juan kay Miguel at sa lahat ng meron siya. Lagi niyang gustong sirain ito. Mali. Mali ang lahat. Clara, okay lang yan. Sinabi lang yan ni Miguel sa galit. Hindi ka niya iiwan. Akin na siya ngayon. Paano pa makukuha ng iba? Oh. Miguel? Nag-e-enjoy lang ako. Siya yung tipo ng lalaki na madaling lapitan. Tangang yon, iisa lang ang tingin. Hello? Miguel, dito ka ngayon. May lalaking gustong kunin si Clara. Mukhang may connection siya sa'yo. Clara, hintayin mo ako. Please. Hindi kita kilala. Na aksidente lang kitang nabangga. Huwag kang gagalaw. Hindi ka kalaban ni Juan. Kapag nahulog ka sa kanyang mga kamay, Talagang gagawa siya ng video para blackmailin ka. Natatakot ka ba sa akin? Clara, nasaan ka? Binata Chen, hindi ba kayo naghiwalay nagsisisi ka na ngayon? Juan, binabalaan kita. Huwag mo siyang hawakan. At paano kung ipipilit kong hawakan siya? Hoy. Tingnan mo. Pinalaan kita na huwag siyang hawakan. Huwag mo siyang hawakan. Sige, Huwag mo akong hawakan. Juan. Natalo ka. Naglalaro lang siya sa'yo. Hindi ka niya minahal. Hindi ko inakala na ganito kadaling paghiwalayin kayong dalawa.
Ano naman? Gusto ko lang makita kang magdusa. Masaya. Ang saya-saya. Ito ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ito ba ang gusto mo? Malayo pa. Ang iyong kasintahan, ang iyong tagumpay, ang iyong papuri. Gusto kong mawala sa iyo ang lahat. Kahit anong meron ka, magwawakas kang wala. Clara, hindi ka talaga sasama sa akin? Hiwalay na tayo. Hindi sapat ang ebidensya. Hindi ko kailangan. Sa'yo. Miguel, tinutulungan kita. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka niya minahal. Tanungin mo siya kung ano ang tunay niyang motibo sa paglapit sa'yo. Ano? Gusto mo akong patayin? Hindi mo magawa. Ilang dekada lang ng buhay ko. Wala akong pakialam. Pero ikaw, wala kang kinabukasan. Baliw ka. Marahil. Miguel, ikaw ang tunay na baliw. Miguel, anong ginagawa mo? Juan! Kung hindi mo makontrol ang anak mo, ililibing mo siya. Miguel, maghintay ka lang. Hindi kita pababayaan sa ginawa mo. Hiwalay na tayo, Miguel. Hindi ako pumayag dyan. Bitawan mo ako. Miguel, baliw ka ba? Kung may mangyari sa'yo, lalo akong mababaliw. Clara, pangako mo sa akin. Tigilan mo ang paggamit sa sarili mo bilang panangga. Sige? Miguel, kung mananatili ka sa akin, pagsisisihan mo ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin yan. Pero ginagawa ko na. Sige, Clara. Gusto mo makipaghiwalay sa akin? Oh, sayang ang lahat ng pagod. Ang ebidensya na meron ako ay hindi sapat para mapakulong siya. Galit na galit siya sa'yo. Talagang hindi niya palalampasin ito. Hayaan mo siyang hanapin ako. Hindi ka ba natatakot na maghiganti siya? Wala akong pakialam. Hindi ako natatakot. Pero, sa ngayon, ang mas importante sa akin ay ang sinabi mo. Para lang sa kasiyahan. Ako ay... Clara, hindi ka matutulog ngayong gabi. Mula ngayon, pwede kong asarin kahit sino, pero hindi si Miguel. Sa susunod, hindi kita palalampasin ng ganun kadali. Walang utang na loob, Miguel, mapanlamang. Pinabayaan mo ang sarili mong ama. Binugbog mo ang kapatid mong may leukemia. May nasabi ba sa akin tama ba ito? Talagang hindi makatao. Akala ko mayaman siyang bata, pero lumalabas na iniwan siya ng orphanage, tapos pinabayaan ng foster dad niya. Isang peking phoenix, hindi kailanman magiging totoo. Kinamumuhian niya ang sariling tatay dahil mahirap. Binugbog ang sariling nakababatang kapatid ng husto, kaya nasa ospital, lumalaban para mabuhay. Narinig ko na nalo lang siya ng National Scholarship. Ang taong katulad niya ay hindi karapat-dapat mag-aral. Halika, tingnan mo. Anong nangyayari? Huwag mong harangan ang daan, umatras kayo. Hindi mo ba alam na nakakahawa ang katangahan? Narito na ang lalaki mismo. Siya yon. Miguel, ito pa lang ang simula. Sir, wala kaming oras para maglaro ng mga klise na larong ito sa'yo. Kung hindi ka aalis, tatawagan namin ang pulis. Miguel, ang mumurahing tatay mo ay bumalik na. Hindi mo alam, di ba, ang pag-isip na makita ka ay nakakasuka sa kanya. Akala mo ba? Maaari kang maging anak ng pinakamayamang lalaki. Hindi ka karapat-dapat. Ako ang totoong tatay mo. Kung hindi dahil sa akin at kay Juan, isa kang ipis sa kanal, wala ka. Ang taong katulad mo ay hindi karapat-dapat maging ama.
Si Miguel ay maaaring nakagapos ng iyong dugo, pero ako hindi. Habang nandito ako, huwag mo nang isiping ubusin siyang muli. Clara. Ayaw mong malaman kung paano ko nalaman na bumalik na siya sa bansa, di ba? Anong ibig mong sabihin? Gago ka. Tigilan mo ang pagiging misteryoso. Ako, Bakit ang daming kotse? Sinong gumagawa ng napakagandang pagpasok? Ewan ko. Tumigil ka. Tatay, Mr. Chandler. Daniel, isang taon na ang nakalipas. Kinuha mo ang $5 milyong mula sa akin sa ngalan ni Miguel. Nangako ka na aalagaan mo ng mabuti ang anak ko. Ngayon, ganito ba ang pag-aalaga mo sa kanya? Hindi, Mr. Chen. huwag mong gambalain si Clara. Ano ang gusto mo? Sinisiguro ko sa'yo. Assistant Jiang, tulungan mo akong hanapin ang lahat ng ebidensya mula 1 taon na ang nakalilipas kung paano pinagbantaan ni na Daniel at Juan ang ama. Lahat ng ebidensya. Binibining Ginoo, sa wakas ay nagbago ka na rin ng isip. Gagawin ko kaagad ito. Kahit sino pa. Pero hindi mo dapat ginambala si Clara. Miguel, ako ang nagampon sa kanya. Mula sa sandaling siya ay tumapak sa tahanan ng pamilya Chandler, mula sa sandaling iyon siya ay palaging naging aking anak. Noong mga panahong iyon, pinili niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Hindi siya sumama sa akin. At natural, hindi ko siya pinilit. Ngayon, inira at pinintasan mo siya. Sinusubukan mong sirain ang aking anak. Daniel, nag-abroad ako, hindi ako namatay. Hindi mo talaga iniisip na wala akong alam, di ba? Ginong Chandler, siguro ay mayroong pagkakamali dito. Nagkakamali ka sa akin, Ginong Chandler. Kung hindi dahil kay Miguel, dahil sa paggalang sa inyong ugnayang ama at anak, hindi ka man lang makakarating dito. Miguel. Magsalita ka para sa iyong ama. Miguel. Miguel. Lahat ng ginawa mo at ni Juan, naisumbong ko na lahat sa pulisya. Maghintay ka na lang na mabulok sa bilangguan. Miguel. Pakiusap, wag Miguel. Huwag. Lumayo ka sa aking anak. Miguel. Miguel. Ama. May kinidnap. Gagawan mo ba ito ng aksyon o hindi? Miguel, tara na. Mag-usap tayo ng maayos. Sobrang nangungulila sa iyo ang iyong ina. Oo. Clara, sumama ka sa akin. Halika na. Miguel, paulit-ulit na lang ang kwento ng tatay mo tungkol sa'yo. Tita. Miguel. Ito ay... Ito ang girlfriend ko. Clara! Ayos ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Sumakay muna tayo sa kotse. Maraming tao dito. Hindi ito magandang lugar para mag-usap. Miguel. Akala mo nanalo ka na? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ginagamit ka lang ni Clara simulat sa pool. Ikaw ang pinakamalaking tanga. Alam mo ba kung sino talaga siya? Anak siya ng tunay na ina ng iyong stepmother. Nilapitan ka niya. Para lang magiganti. Gusto niyang mahulog ang loob mo sa kanya. Tapos durugin ka sa lupa. Miguel, natalo ka at lubusan kang natalo. Katulad mo lang ako. Walang magmamahal sa'yo kailanman. Walang magmamahal sa'yo, punto. Miguel. Miguel. Ang sinabi niya kanina. Clara, huwag mong sabihin. Huwag kang umamin sa kahit ano. Magkunwari na lang tayo na wala tayong narinig. Okay? Alam mo na pala ang lahat. Ano man ang gusto mong gawin, kasama kita. Pero nakikiusap ako sa'yo, huwag kang lalayo sa tabi ko. Baliw ka talaga.
Clara, tama ka. Pero ikaw ang nagsimula ng larong ito. Kung kailan ito matatapos, ay nasa akin na. Miguel, baliw ka. Gusto mong magpagamit sa kanya. Miguel, may sakit ka talaga sa utak. Dalhin niyo siya. Miguel. Miguel, ano ba talaga ang gusto mo? Clara, gagawin kong katotohanan ang hiling mo. Tatay, ngayon alam mo na, si Clara ang anak ni Tita Mandy. Ano ang gagawin mo? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Iniwan niya ang asawa at anak niya para sa'yo. Para mas simple, si Tita Mandy ay may asawa pa nang makipagrelasyon siya sa'yo. Naging kabit ka nang hindi mo namamalayan ang babaeng sumira ng pamilya. Talaga bang wala kang alam sa mga ito? O sadyang wala kang pakialam? Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Ganyan ba ang lalaking nakikita mo sa akin? Narito na ang katotohanan sa harap mo. Ngayon, kailangan mong pumili. Gusto mo ba ako, ang anak mong walang dugong kadugo? O gusto mo siya, ang babaeng iniwan ng pamilya? Ang kapal ng mukha mong magsabi ng ganyang kalokohan. Zhenbang, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng bata. Kahit na si Tita Mandy mo, Tatay, sa hinaba-haba ng panahon, pakakasalan ko si Clara. Kung ayaw mong pag-usapan tayo ng mga tao sa oras na iyon, sige, manatili ka kay Tita Mandy. Hindi, Zhenbang. Zhenbang, hindi mo ito magagawa sa akin. Clara, alam ng nanay na nagkamali siya. Hayaan mong magpaliwanag ako. Huwag kang lalapit sa akin. Clara, bibigyan kita ng oras para harapin ito. Pero pagkatapos ng lahat, babalik ka sa akin, di ba? Maghihintay ako sa labas. Clara? Clara, may mga dahilan talaga ang nanay mo. Yung buhay na ganun, kung saan nakikita mo na ang wala mula sa simula, napakahirap talagang tiisin. Ginawa ko lahat ito para sa kinabukasan mo, para magkaroon ka ng mas magandang buhay. Plano ko na lahat. Pagkatapos mong magtapos, bibilhan kita ng apartment. Mahalaga ka sa akin. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Matagal na akong naghahanap ng pagkakataon para kunin ka dito, totoo. Itabi mo na lang yung mga salitang yan para sa kasalukuyang asawa mo. Kung naging tapat ka lang sana, sinabi mong matagal ka nang nakalimot sa akin, na hindi mo man lang ako naalala habang masaya ka sa bagong buhay mo, baka nirespeto ko pa ang katapatan mo. Pero sa ganitong paraan, nakakadiri lang. Hindi, Clara. Ikaw... Hindi na mahalaga kung totoo man o hindi. Walang halaga sa akin ang mga dahilan at paliwanag mo. Nung nilapitan ko si Miguel, mula pa sa simula, para ito sa paghihiganti. Ano? Oh. Eksakto. Para sa paghihiganti. Paghihiganti sa iyo dahil iniwan mo ang asawa at anak mo nang walang pag-aatubili, dahil sa tinatawag na kayamanan at katayuan, winarak mo ang pagiging ina. Paghihiganti sa iyo dahil umangat ka at maginhawang tinamasa ang lahat, itinuring mo akong bahid na kailangan mong burahin. Habang ako, parang tanga kumakapit sa mga walang kwentang pag-asa para sa iyo. Clara! Mukhang epektibo ang paghihiganti ko. Pero nagsisisi ako. Bakit pa ako nag-aksaya ng oras? Mula ngayon, ang buhay ko ay hindi na kailangang umasa ng duwag sa sinuman at hindi na rin ako matatakot sa sinuman na iiwan ako. Anyway, salamat sa pagluwal mo sa akin. Paalam na magpakailanman. Clara, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Okay, Clara? Hindi. Mula na yun, wala ka nang kinalaman sa akin. Tara na, Clara. Clara, Ano ang gusto mo?
Patawarin mo ako? Ikaw, ang dakilang binatang Ginoo Chandler, ay napakatuso. Paano ako makapagtatanggi? Pasensya na, Clara. Sa matagal kong itinago sa'yo, ano ang dapat kong gawin para patawarin mo ako? Kailan mo nalaman? Aling bagay ang tinutukoy mo? Ikaw, nagkukunwari ka pa rin. Kailangan mong sabihin sa akin kung aling bagay iyon. Mukhang maraming nga ano. Marami. Ito ba'y tungkol sa... Pagkatapos kong maging adulto, kinuha mo ang aking unang pagkakataon o tungkol sa'yo na sinadya mong lumapit sa akin? Ikaw, Hindi ka lasing nung gabing iyon? nung gabing iyon marami akong nainom. Pero hindi ako ganap na lasing. Kung hindi ikaw, imposibleng may makalapit sa akin. Binatang Ginoo Chandler, marunong ka talagang magpigil ano, ang tagal mong hindi nagsalita. Clara, alam ko kung bakit ka lumapit sa akin dahil galit ka sa akin. Pero gusto kong tumaya. Na hindi mo ako kayang bitawan. Kailan ka? Nagsimulang magustuhan ako? Napakaaga. Mas maaga pa sa iniisip mo. Clara, pakakasalan mo ba ako? Sa tuwing ikaw ay magwawala, lalo kitang naaakit. Kahit ano pa man ang dahilan mo sa paglapit sa akin, nagbigay ito ng liwanag sa dating kulay abong mundo ko. Clara, nang ako'y lubog sa putik, ikaw lang ang Diyos na patay kong hinangad. Ngayong nahuli na kita, hindi na kita pakakawalan. Nagkataon. Kailangan ko rin ng lalaking tapat, determinado at patay na patay sa akin. Sa wakas, hinintay kita, Ginang Chandler. Salamat, Ginoong Chandler.